Kamusta mga kasaliksik? Sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, muling pinagtibay ng Amerika at Pilipinas ang ating alyansa bilang tugon sa mga agresibong hakbang ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Sa mga nagdaang taon, lumakas ang presensya ng China sa rehiyon sa pamamagitan ng pagde-deploy ng mga barko, pagtatayo ng mga artificial islands, at pagsasagawa ng mga militarisasyon sa mga islang sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang mga hakbang na ito ay nagbunsod ng mas mahigpit na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa aspeto ng seguridad at depensa. Noong Abril 2024 sa isang pagpupulong ng mga opisyal sa Estados Unidos at Pilipinas, muling tinayak ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden ang kanilang buong suporta sa kasunduang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng dalawang bansa. Ang MDT na unang nilagdaan noong 1951 ay isang mahalagang alyansang pangdepensa na nagtatakda na ang pag-atake laban sa alinmang panig ay itinuturing na banta sa parehong bansa. Sa harap ng kasalukuyang sitwasyon, muling binibigyang kahulugan ng kasunduang ito upang isama ang mga aktibong pagsasanay sa dagat, pagpapatibay ng depensa sa himpapawid at paglalaan ng mga kagamitan sa militar para sa mas mabilis na tugon sa anumang hindi inaasahang insidente. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng alyansa, pinalawak ng Amerika ang kanilang presensya sa mga pangunahing lugar sa Pilipinas, kabilang ang pag-access sa ilang military bases sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kabilang dito ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga at iba pang pangunahing base militar na magiging sentro ng mga military drills at intelligence sharing. Ang pagsasanay ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa mga base na ito ay naglalayong ihanda ang magkabilang puwersa para sa mga sitwasyon kung saan maaaring kailanganin nilang protektahan ang soberanya ng Pilipinas laban sa banta ng China. Kasabay nito, nagpapatuloy ang mga bilateral exercise o joint military drills ng Pilipinas at Estados Unidos na may partikular na focus sa pagprotekta sa mga karagatan at airspace. Isang halimbawa ng aktibidad nito ay ang balikatan exercises na taon-taon isinasagawa upang sanayin ang mga sundalo sa iba't ibang taktika ng depensa at operasyon sa dagat. Ngayong taon, higit pang pinalakas at pinalawig ang saklaw ng mga balikatan exercises na sinasaksihan ng iba pang mga kaalyadong bansa sa rehiyon upang maipakita ang kapabilidad ng alyansang Pilipino-Amerikano sa pagharap ng mga banta sa seguridad. Isang mahalagang aspeto rin ng alyansang ito ang intelligence sharing o pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng advanced satellite technology at monitoring systems ng Amerika, natutulungan ng Pilipinas na subaybayan ang bawat galaw ng Chinese military sa West Philippine Sea. Ang mga impormasyong ito ay nagsisilbing gabay sa Philippine Navy at Coast Guard upang matukoy ang mga aktibidad ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas at agad na makatugon sa mga posibleng banta. Ilan pang mahahalagang hakbang ang ipapatupad sa ilalim ng alyansang ito tulad ng pagbibigay ng modernong kagamitan sa militar sa Pilipinas. Nakapagkaloob na ang Estados Unidos ng mga patrol boats, drones at radar systems upang mapalakas ang maritime surveillance at depensa ng Pilipinas sa mga isla at karagatang sakop ng West Philippine Sea. Ang mga teknolohiyang ito ay mahalaga upang mapanatili na ligtas ang mga Pilipino at mamonitor ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa rehiyon. Sa kabuuan, ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi lamang simbolo ng kanilang pagkakaibigan, kundi isa ring matatag na hakbang sa pagsikuro ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga hamon, ipinapakita ng alyansa na handa ang Pilipinas at Estados Unidos na magkaisa upang protektahan ang mga karapatan ng bawat isa, lalo na ang Pilipinas sa kanilang sariling teritoryo. Ang patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad ay isang mahalagang sangkap sa pagpapanatili ng balanseng kapayapaan sa Asya, lalo na sa mga rehiyong may mataas na tensyon tulad ng West Philippine Sea.
Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon at nagbigay diin sa pangangailangan ng Pilipinas na palakasin ang depensa at diplomasya nito. Noong Hunyo 2024, isang insidente ang naganap kung saan ang mga barko ng China ay gumamit ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkasugat ng ilang Pilipinong tripulante at pagkasira ng mga barko. Ayon sa ulat, ang Philippine Navy-operated civilian chartered resupply boat na Onaiza noong May 4 ay hinarang at binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessels na 2155 at 21551 habang papunta sa Second Thomas Shoal. Bukod dito, noong Setyembre 2024, iniulat ng Business Insider na inaasahan ng Pilipinas ang interbasyon ng Estados Unidos sakaling subukan ng China na kunin ang BRP Sierra Madre, isang lumang barkong pandigma na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang barkong ito ay sinadyang inabandona ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal upang igiit ang ating soberanya sa lugar. Ang posibilidad ng pagkuha ng China sa barkong ito ay tinuturing na isang seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas at maaaring magresulta sa mas malawak na hidwaan. Noong Oktubre 2024, iniulat ng Business Mirror ng patuloy na pangaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda at barko sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa National Security Council sa Pilipinas, ang mga aksyon ng China ay nagiging sanhi ng pag-iisa nito sa pandaigdigang komunidad dahil sa patuloy nitong paglabag sa mga karapatan ng ibang mga bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea na nagdudulot ng seryosong banta sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Ang mga aksyon ng China ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pinsala, kundi pati na rin ang paglabag sa mga karapatan ng mga Pilipinong mangingisda at karapatan ng Pilipinas sa ating teritoryo. At ang mga insidenteng ito ay nagbibigay din sa pangangailangan ng Pilipinas na palakasin ang ating depensa at diplomasya upang maprotektahan ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Sa nagdaang mga taon ng mga ilegal na aktibidad ng mga mangingisdang Chino sa West Philippine Sea, partikular sa Scarborough Shoal, ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga coral reef sa lugar na ito. Ayon sa Philippine Coast Guard, patuloy ang pagkuha ng mga Chinese fishing vessel ng mga giant clams sa loob ng lagoon ng Scarborough, na isa sa mga natural na yamang dagat ng Pilipinas. Itinuturing ang Scarborough Shoal bilang isang makabuluhang lugar para sa likas yaman ng Pilipinas. Ngunit ang walang habas na panghuhuli ng mga giant clams ay sumira sa mga coral at tumagal ng libo-libong taon upang mabuo. Sa mga dokumentasyon ng Philippine Coast Guard, makikita ang mga imahe ng mga mangingisdang Chino na gumagamit ng mabibigat na kagamitan upang hilain ang mga giant clams mula sa mga coral. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng pagkawasak sa mga corals dahil ang malaking kagamitang ginagamit ay humahampas sa mga sensitibong bahagi ng coral reef. Ayon sa mga marine biologists, ang ganitong gawain ay nagdudulot ng irreversible damage sa ecosystem ng lugar na hindi madaling maibabalik sa dati. Bukod sa mga giant clams, apektado rin ang iba't ibang uri ng isda at yamang dagat na naninirahan sa mga coral reef. Noong Mayo 2024 naman ay matatandaan na naghayag ang gobyerno ng Pilipinas ng plano na magsampa ng kaso laban sa China sa mga internasyonal na korte. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagsasampa ng kaso ay hindi lamang para sa soberanya ng bansa, kundi pati na rin sa kapaligiran at kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Iminungkahi niya ang hakbang na ito ay isang hakbang para ipakita ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating karapatan at protektahan ng kalikasan. Bukod sa pagsasampa ng kaso, nanawagan din ng Pilipinas sa United Nations na magpadala ng mga environmental experts upang magsagawa ng fact-finding missions sa Scarborough Shoal at masuri ang lawak ng pinsalang idinulot ng mga ilegal na aktibidad ng China. Ang layunin ng fact-finding mission na ito ay upang mapatotohanan
ang lawak ng pagkasira at upang mapanghawakan ng ebidensya na maaaring gamitin sa mga pandaigdigang korte at institusyon. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, ito ay isang kritikal na hakbang upang maipakita sa mundo ang pagsira ng China sa ecosystem ng lugar na may pangmatagalang epekto sa kalikasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon pa sa mga eksperto, ang pagkasira ng coral reefs ay maaaring magresulta sa pagbaba ng populasyon ng mga isda na isang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng maraming Pilipino sa mga kalapit na lalawigan. Sa mga naunang ulat, sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng Scarborough Shoal ay nagbibigay ng humigit kumulang 20% ng taunang huli ng mga mangingisdang Pilipino mula sa West Philippine Sea. Ang pagkawala ng mga giant clams at pagkasira ng coral reefs ay nangangahulugan ng pagliit ng supply ng isda at iba pang yamang dagat na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ayon sa isang ulat mula sa Greenpeace, hindi lamang ang kalikasan ng Pilipinas ang apektado sa pag-aabuso ng China sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang kapakanan ng rehiyon. Ang pinsalang ito sa mga coral reefs ay isang pangmatagalang epekto sa marine biodiversity na hindi lamang lokal ang saklaw kundi international din. Sinusuportahan din ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam at Malaysia ang panawagan ng Pilipinas para sa internasyonal na investigasyon dahil naaapektuhan din ang kanilang mga pangisdaan at kapaligiran sa South China Sea. Noong Oktubre 6, 2024, nagsagawa ang sandataang lakas ng Pilipinas ng kauna-unahang mock combat exercise sa West Philippine Sea, partikular sa Luwaita Island o kilala rin bilang Kota Island na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo ng South China Sea. Ang layunin ng exercise nito ay sanayin ng mga tropa sa pagdepensa at muling pagkuha ng mga isla sakaling magkaroon ng aktwal na banta o okupasyon ng mga dayuhang pwersa. Ang hakbang na ito ay hindi lamang simbolo ng kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo kundi isang aktibong pagsasanay para sa mabilis na pagtugon sa posibleng mga insidente sa rehiyon. Kasama sa mock combat exercise ang mga pangunahing sangay ng militar ng Pilipinas. Ang Philippine Navy ay nag-deploy ng isang frigate na lumapit sa Luwaita Island bilang bahagi ng simulated scenario ng reclaiming o muling pagkuha ng isla. Nagsagawa naman ng simulated assault ang mga Marines at Navy sailors sakay ng 4 na speedboats upang maglandfall sa beach ng isla at securin ang teritoryo bilang bahagi ng logistical support simulation. Isang aircraft mula sa Philippine Air Force ang nag-drop ng mga supplies tulad ng pagkain at iba pang mga pangangailangan para sa mga tropang nag-reclaim ng mga isla. Sa bawat hakbang ng ehersisyo, itinakda ang masinsinang pagsasanay ng mga sundalo sa iba't ibang taktika upang masiguradong handa ang kanilang kakayahan sakaling magkaroon ng tunay na banta. Habang isinasagawa ang mock combat exercise, namataan ang ilang barko ng Chinese Navy na nagmamasid mula sa malayo. Ayon kay General Romeo Browner Jr., ang presensya ng mga barkong Chino sa panahon ng pagsasanay ay nagbibigay ng realism sa ehersisyo na nagpapakita ng aktwal na sitwasyon kung saan maaaring may mga dayuhang pwersa na nagbabantay sa bawat aktibidad ng militar ng Pilipinas. Nagbigay din ito ng dagdag na hamon sa mga tropa ng Pilipinas dahil na ipapakita sa kanila ang aktwal na sitwasyon na maaaring kanilang kaharapin sakaling magkaroon ng agresibong paggalaw mula sa ibang bansa. Ipinahayag ni General Browner na ang ehersisyong ito ay patunay na sa kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na, quote-unquote, "We are warning our neighbors or whoever or any external forces that we are capable of defending our islands." Binigyang diin ng mga ganitong aktibidad ang pagiging seryoso ng Pilipinas sa pagprotekta ng ating mga teritoryo at ang kakayahan nating ipakita sa mga karatig bansa ang ating kahandaan sa kabila ng mga hamon. Sa pagharap sa mga banta sa soberanya ng bansa, mahalaga ang bawat hakbang upang matiyak ang proteksyon sa West Philippine Sea, lalo na't patuloy na tumitindi ang tensyon sa rehiyon.
Bagamat walang agarang pahayag mula sa pamahalaan ng China hinggil sa nasabing exercise, kilala ang China sa pagtutol sa mga military drills na isinasagawa sa West Philippine Sea, lalo na kung ito ay ginagawa ng mga bansang may claim sa teritoryo. Ang presensya ng mga barko ng Chinese Navy sa panahon ng exercise ay indikasyon ng kanilang pagmamatsyag at interes sa mga aktibidad ng Pilipinas sa rehiyon na nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa harap ng patuloy na tensyon at mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea, pinalalakas ng Pilipinas ang ugnayang militar nito sa iba't ibang bansa upang maprotektahan ang ating soberanya at teritorial na integridad. Bukod sa matagal ng alyansa sa Estados Unidos, pinapalalim din ng Pilipinas ang kooperasyon natin sa Japan, Australia at iba pang mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Noong Hunyo 2024, nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang isang Reciprocal Access Agreement o RAA, isang kasunduan na nagpapahintulot sa mga puwersang militar ng bawat bansa na magsagawa ng pagsasanay at operasyon sa teritoryo ng isa't isa. Ang kasunduang ito ay naglalayong palakasin ang interoperability at koordinasyon ng dalawang bansa sa harap ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng RAA, magkakaroon ng mga puwersang militar ng Japan at Pilipinas ng mas mabilis na pagtugon sa mga sitwasyon sa West Philippine Sea at iba pang lugar kung saan maaaring magkaroon ng tensyon. Ang kasunduan ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng dalawang bansa na maging handa sa anumang banta sa seguridad, lalo na sa mga aksyon ng China na madalas nagdudulot ng pagtaas ng tensyon. Kasabay nito, mas pinalakas ng Pilipinas ang ugnayang militar nito sa Australia. Noong Abril 2024, nagsagawa ang Pilipinas, Australia, Japan at Amerika ng kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ang presensya ng mga barkong pantigma mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansang ito sa pagsuporta sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng multilateral exercise ay nagbibigay din sa kolektibong dedikasyon ng mga bansang ito na panatilihin ang kalayaan sa paglalayag at ipagtanggol ang kani-kanilang karapatan sa harap ng mga posibleng banta.